ma, tabangi gud ko sa akong module. Ay nak, mag-deliver para ba kung aning mga inutaw? Ato lang sa imong ati patudlo ha. Basi nakahinumdom pa siya ni ana nga leksyon. Dili ako musugot nga mapakgang ang pagtuon sa atong kabataan. Bisan ubos kita sa pandemya karon, dawata kining gasa sa edukasyon, kinasingkasi nga halad gikan ning inyong pamunuan. Gidalit kaninyo ni Mayor Edgardo Labella, Vice Mayor Michael Lopez Rama, ang Chairman sa Committee on Education sa atong konseho, Department of Education, Cebu City Division, Cebu City Local School Board ug Home Radio 106.7, kining Cebu City Educational Laboratory on Radio o ED Radio. ED Radio, atong dalit aron mas musayon ang pagkat-on sa atong mga tinunan gamit ang learning modules pinaagi sa pagpaminaw sa ilang mga paboritong teacher broadcasters sa kahanginan. Tune in na sa 106.7 kay matod ni Mayor, ang pagkat-on kinahanglan magpadayon. Luka, anak, andaman ang imuhang module. Ug maminaw ta sa ED Radio, kay magsugod na ang imuhang klase. Yes pa! Andan ako! Kamong classmates, ready na ba mo sa ato ang klase karon? Maminaw biya tawag tarong ni teacher ha? Teacher! Andan na mi! Isang maganda, masigla at kaaya-ayang tanghali sa Cebu, lalong-lalo na sa mga mag-aaral naming nasa ka-4 na baitang. Oras na naman para sa inyong aralin sa edukasyong pagpapakatao dito sa himpilan ng ED Radio. Ako ay nagagalak na makasama kayo sa ating pag-aaral sa edukasyong pagpapakatao, ang inyong lingkod na tagapaghatid ng edukasyon sa Himpapawid, Teacher Chris B. Bago natin umpisahan ang klase, i-check nga natin ang sumusunod. Kumain na ba kayo? Ikaw ba ay nakapwesto na sa komportabling lugar sa inyong bahay? Nakahanda na ba ang inyong ballpen, notebook at module sa ESP? Kung nagawa niyo na lahat, handa na tayo para sa ating aralin sa ikalawang linggo para sa Module 1. Kantahin muna natin ang ating kanta sa ESP upang maiunat naman natin ang ating mga katawan at sa gayon ay maging alerto ang ating pag-iisip na makinig sa ating leksyon. Handa na ba kayo? Kumusta, kumusta, kumusta kayong lahat? Ako ay masaya na kasama ko kayo. La 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 la. Kumusta, kumusta, kumusta kayong lahat? Ako ay masaya na kasama ko kayo. La 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 la. Kumusta, kumusta, kumusta kayong lahat? Ako ay masaya na kasama ko kayo. La 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 la. Kumusta, kumusta, kumusta kayong lahat? Ako ay masaya na kasama ko kayo. La 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 la
mahal naming mag-aaral sa ika-4 na baitang. Ngayong araw, pag-uusapan muli natin ang tungkol sa lakas ng loob ko galing sa pamilya ko. Module 1, ikalawang linggo. Inaasahan na pagkatapos ng leksyong ito, ang mga mag-aaral sa ika-4 na baitang ay nasasabi ang katotohanan anuman ang maging bunga nito. Pangalawa, nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbang batay sa nakalap na impormasyon mula sa iba't ibang pinagmulan ng balita. Pangatlo, nininilay ang katotohanan batay sa mga impormasyong nakalap mula sa iba't ibang pinagmulan. At ang panghuli, inaasahang masasagawa ang pagtuklas ng katotohanan na may mapanuring pag-iisip sa tamang pamamaraan o pamantayan. Noong nakaraang linggo, napag-usapan natin ang tungkol sa kwentong Ronnie M. Lakas Loob ang pangalan ko. Ito ay isang kwento tungkol sa isang bata kung saan pinagmulan ang kanyang lakas ng kanyang loob. Atin ring itinalakay ang mga bahagi ng ating module sa unang linggo, ang subukin, tuklasin, suriin at pagyamanin. Mga bata, kung kailangan niyong magbanyo, gawin niyo na dahil sa ilang saglit lang ay magsisimula na tayo para sa susunod na bahagi ng ating module. Mga bata, kayo ba ay may katangian na maipagmamalaki natin sa lahat ng tao? Sino sa inyo ang nakaranas ng sumali sa mga patimpalak o paligsahan? Alam niyo ba mga bata, na sa buhay ng isang tao, ang katangian at natatanging kasanayan ay isang regalo mula sa may kapal. Ibinigay ito ng Diyos kung kaya't dapat natin itong pagyamanin at paunlarin. Ang kakayahan ng isang tao ay natatangi. Hindi ito itinatago at ikinahihiya, sapagkat ang ibang tao ay nangangailangan ng mga katangiang ito. Halimbawa, ang isang tao na mahusay sa pagsayaw ay di makasasayaw kapag walang mahusay na makakagawa ng isang tugtugin. Ang isang mahusay na mang-aawit ay di makakaawit kung walang isang mahusay na kompositor o manunulat ng awit. Ang lakas, katatagan at tibay ng loob ay lubhang kailangan upang mapaunlad ang isang katangi-tanging kakayahan. Ito ay ipinakikita upang maitama, mapabuti at mapaunlad ang kakayanan o kakayahan kung kinakailangan para maabot ang kahusayan. Para sa ikalawang linggo ng ating module sa ESP, gawin natin ang isagawa na makikita sa inyong module sa pahina 7. Para sa panuto, gumupit ng larawan sa bawat kasapi ng iyong pamilya at idikit ito sa akmang hanay. Kapag walang larawan, iguhit na lamang ito at punan ang mga hinihinging impormasyon ang bawat hanay. Gawin ito sa sagutang papel o kwaderno. Para sa isagawa, makikita natin ang 4 na hanay na kahon. Para sa unang hanay, larawan ng kasapi sa pamilya. Para sa pangalawa, mga natatanging kakayahan nito. Para sa pangatlong hanay, kalakasan. At ang pang-4, papel na ginagampanan ng pamilya. At huwag ring kalimutang sagutan ang nasa huling katanungan. Kanino mo nakuha ang iyong natatanging kakayahan at kalakasan?
Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ang bahaging ito ng ating module. Mga bata. Para sa karagdagang kaalaman, paano mananatiling ligtas sa COVID-19? Ang COVID-19 ay isang bagong infeksyon na mas malubha para sa ilang matatanda. Malamang na napansin mo ang pagbabago sa mga bagay-bagay. Gusto natin na makita ang ating pamilya at makasama sila. Kaya para maiwasan na magkaroon ng COVID-19, ay dapat sundin ang health protocols na ipinatutupad sa ating lugar. Tulad na wastong kalinisan kagaya ng palagiang paghugas ng kamay matapos hawakan ang mga bagay. Kapag lumalabas ng bahay, siguruhing magsuot ng face mask.
sundin din ang physical social distancing sa mga matatao na lugar. Kung sama-sama, maaari nating malabanan ang pagkalat ng COVID-19. sagutan natin ng sabay-sabay ang bahagi ng ating module na tayahin o post-test na makikita sa pahina 8 hanggang pahina 9 ng ating module. Para sa panuto, basahin mabuti ang bawat item. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel o kwaderno. Mga bata, babasahin ko ng 2 beses ang katanungan at ang mga posibleng kasagutan. Kaya maaaring makinig lamang at mag-focus para sa bahaging ito. Ngayon, ihanda na ang inyong tenga,
Itikom ang mga bibig at mag-concentrate sa pakikinig. Ipwesto na rin ng ballpen, notebook at modules. Para sa unang katanungan, si Rita bagong lipat sa klase ni Ginang Reyes sa mababang paaralan ng Cebu. Ngunit hindi siya nahihiyang nagpapakilala sa buong klase. Uulitin ko, si Rita bagong lipat sa klase ni Ginang Reyes sa mababang paaralan ng Cebu. Ngunit hindi siya nahiyang nagpapakilala sa buong klase. Anong magandang katangian ang ipinakita ni Rita? A. Kababaan ng loob. B. Kahinaan ng loob. C. Katatagan ng loob. Letter D. Kawalan ng loob. Uulitin ko ang mga posibleng sagot. A. Kababaan ng loob. B. Kahinaan ng loob. C. Katatagan ng loob. At letter D. Kawalan ng loob. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Letter A, B, C, or D. Para sa pangalawang katanungan, paano mo maipapakita ang iyong mga natatanging kakayahan o talent sa harap ng maraming tao? Uulitin ko, paano mo maipapakita ang iyong mga natatanging kakayahan o talent nang may lakas o tibay ng loob sa harap ng maraming tao? A. Magsasanay sa pagtugtog ng gitara. B. Dadalo sa palatuntunan sa paaralan. Letter C. Sasali sa paligsahan ng awit sa barangay. D. Sasama sa pamimigay ng mga relief goods. Uulitin ko ang mga posibleng sagot. A. Magsasanay ng pagtugtog ng gitara. B. Dadalo sa palatuntunan sa paaralan. C. Sasali sa paligsahan ng awit sa barangay. At letter D. Sasama sa pamimigay ng mga relief goods. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Letter A, B, C, or D. Para sa ikatlong katanungan, anong katangian ang ipinakita ni Carlo nang siya ay tumayo at nagpakilala sa mga bagong kamag-aral? Uulitin ko, anong katangian ang ipinakita ni Carlo nang siya ay tumayo at nagpakilala sa mga bagong kamag-aral? A. Katatagan ng loob. B. Pagkamahiyain. C. Pagiging matapat. Letter D. Pagkamatiisin. Uulitin ko ang mga posibleng kasagutan. A. Katatagan ng loob. B. Pagkamahiyain. C. Pagiging matapat. At letter D. Pagkamatiisin. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Letter A, B, C, or D. Para sa ikaapat na katanungan, ikaw ang napipili ng iyong guro na siyang maging tagapagdaloy ng palatuntunan. Ano ang gagawin mo? Uulitin ko, ikaw ang napipili ng iyong guro na siyang maging tagapagdaloy ng palatuntunan. Ano ang gagawin mo? A. Pipilitin ko ang aking kamag-aral na palitan ako. B. Sasabihin ko na ayokong maging tagapagdaloy ng palatuntunan. C. Lalakasan ko ang aking loob at tatanggapin ko ang ibinigay na gawain. Letter D. Magdadahilan ako na masakit ang aking lalamunan at hirap magsalita. Uulitin ko ang mga posibleng kasagutan. A. Pipilitin ko ang aking kamag-aral na palitan ako. B. Sasabihin ko na ayokong maging tagapagdaloy ng palatuntunan. C. Lalakasan ko ang aking loob at tatanggapin ko ang ibinigay na gawain. At letter D. Magdadahilan ako na masakit ang aking lalamunan at hirap magsalita. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. A, B, C, or D. Para sa ikalimang katanungan, naglaro kayong magkakapatid sa hardin.
Hindi sinasadyang nasagi ng iyong kapatid ang paso at ito'y nabasag. Ano ang dapat mong gawin? Uulitin ko, naglaro kayong magkakapatid sa hardin. Hindi sinasadyang nasagi ng iyong kapatid ang paso at ito'y nabasag. Ano ang dapat mong gawin? A. Tatahimik na lang ako. B. Ituturo ko ang pusa ang nakabasag. Letter C. Aangkinin ko na ako ang nakabasag. Letter D. Sasabihin ko na hindi sinasadyang nabasag ng kapatid. Uulitin ko ang mga posibleng kasagutan. A. Tatahimik na lang ako. B. Ituturo ko ang pusa ang nakabasag. C. Aangkinin ko na ako ang nakabasag. At letter D. Sasabihin ko na hindi sinasadyang nabasag ng kapatid. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Letter A, B, C, or D. Para sa ika-6 na katanungan. Ano ang katangian ng kailangan upang makapagsabi ng katotohanan? Uulitin ko, ano ang katangian na kailangan upang makapagsabi ng katotohanan? A. Matyaga. B. Mapagtimpi. C. May lakas ng loob. D. Mapagmahinahon. Uulitin ko ang mga posibleng kasagutan. A. Matyaga. B. Mapagtimpi. C. May lakas ng loob. Letter D. Mapagmahinahon. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Letter A, B, C, or D. Para sa ika-7 katanungan. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kahalagahan sa pagsabi ng totoo? Uulitin ko ang tanong. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kahalagahan sa pagsabi ng totoo? A. Itinago ni Rosa ang sukli. B. Pinunit ni Arman ang papel ng kaklase. C. Kinain ni Roy ang mangga na naiwan ng kapitbahay. At letter D. Sinabi ni Ana kay nanay na siya ang kumuha ng pera. Uulitin ko ang mga posibleng kasagutan. A. Itinago ni Rosa ang sukli. B. Pinunit ni Arman ang papel na kaklase. C. Kinain ni Roy ang mangga na naiwan ng kapitbahay. At letter D. Sinabi ni Ana kay nanay na siya ang kumuha ng pera. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Letter A, B, C, or D. Para sa ika-8 katanungan. Nawala ang hiniram mong sombrero ng iyong kapatid at hinahanap niya ito. Ano ang nararapat mong gawin? Uulitin ko ang tanong. Nawala ang hiniram mong sombrero ng iyong kapatid at hinahanap niya ito. Ano ang nararapat mong gawin? A. Magpapabili ako ng bago kay nanay. B. Magtatago ako dahil sa takot. C. Sasabihin ko ang totoo. At letter D. Iiyak ako sa sulok. Uulitin ko ang posibleng kasagutan. A. Magpapabili ako ng bago kay nanay. B. Magtatago ako dahil sa takot. Letter C. Sasabihin ko ang totoo. At letter D. Iiyak ako sa sulok. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Letter A, B, C, or D. Para sa ika-9 na katanungan. May nakita kang laruan na walang nagmamay-ari. Ano ang gagawin mo? Uulitin ko ang tanong. May nakita kang laruan na walang nagmamay-ari. Ano ang gagawin mo? A. Kukunin ko at ibigay sa kapatid. B. Itatago ko dahil hulog ito ng langit. Letter C. Magtatanong at hahanapin ko ang may-ari. At letter D. Hahayaan ko na lang para iba ang makakuha. Uulitin ko ang mga posibleng kasagutan. Letter A. Kukunin ko at ibibigay sa kapatid.
Letter B, itatago ko dahil hulog ito ng langit. Letter C, magtatanong at hahanapin ko ang may-ari. At letter D, hahayaan ko na lang para iba ang makakuha. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Letter A, B, C, or D. Para sa ikasampung katanungan, nabasag mo ang baso ng iyong nanay habang ikaw ay naglilinis. Ano ang dapat mong gawin? Uulitin ko ang tanong. Nabasag mo ang baso ng iyong nanay habang ikaw ay naglilinis. Ano ang dapat mong gawin? A. Babaliwalain ko ang nangyari. B. Magsisinungaling ako sa nanay. Letter C. Sasabihin ko ang katotohanan. At letter D. Itatago ko ang nabasag na baso. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Letter A, B, C, or D. Ayan, tapos na nating sagutan ang bahagi ng tayahin o post-test sa ating module. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang i-review ang inyong mga sagot sa bahagi ng post-test. karagdagang gawain, bumuo ng may 3 hanggang 5 na pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang iyong mga natatanging kakayahan o talento ng may lakas, katatagan o tibay ng loob na sa harap ng maraming tao? At kanino mo nakuha ang iyong natatanging kakayahan at kalakasan? Ayan mga bata, masaya ako at muli ko kayong nakasama sa isa na namang araw na puno ng kapupulutan ng aral. Magandang tanghali sa inyong lahat hanggang sa susunod na pagsasama natin tuwing Biyernes ng tanghali sa dati pa ring oras. Ito ang inyong teacher Chris V na nagsasabing mag-aral ng maigi upang buhay ay mapabuti. Luca, anak, kamusta? Humana ba inyo ang klase? Oo pa, kung daghanapon mo yung mga bagong nakatunan karon. Di ba classmates? Wow, very good. Classmates, magkuyog piyag gihapon ta sa sunod na nga klase ha? See you!
mao kadto ang atong kinasing-kasing nga halad alang sa atong mga tinunan aron ang pagkat-on magpadayon bisan pa man sa mga kabag-uhan nga resulta sa pandemya. Dalit kaninyo sa Cebu City Government Local School Board, Cebu City Council, Department of Education, Cebu City Division, ug sa Home Radio 106.7. Atangi ang sunod nga klase sa kahanginan. Hangtod sa sunod higayon, ayaw si Piata sa pagpaminaw sa Ed Radio tungod kay ang pagkat-on kinahanglan magpadayon.